Magandang araw po sa iyo, Miss Jane. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Trevor. 42 years old na sa kasalukuyan. Isa po akong masugid na tagapakinig ng inyong channel. At gaya ng iba niyong mga tagapakinig, na-encourage rin ako na magpadala ng aking sariling karanasan. Sa buhay natin, minsan talaga ay may nagaganap na pangyayari na masasabing mali. Pero sadya nating gusto at hindi makakalimutan. Kagaya na lang nitong aking ibabahaging kwento. Naganap ito noong 2014 nang panahong ito ay nasa Abu Dhabi kami pareho ng asawa ko na ngayon si Lillian. Nakatira kami roon sa isang studio type na flat at nasa 18th floor yun. Bale sa kwartong iyon ay hindi lang kami ni Lillian ang nakatira. Kasama rin namin roon ang ate niya na si Ate Lynette at ang asawa nitong si Arnel. At ang bunso nilang kapatid na si Angie. Ang higaan namin roon ay 2 double deck. Sa unang deck ay kami ni Lillian. Ang sa ibaba, tapos ang sa upper deck naman ay si Angie, ang bunso nilang kapatid. Tapos sa 3 hakbang na distansya ay naroon na ang double deck naman ng ate ni Mrs. Tapos ang itaas na deck ay ginawa na lang nilang lagayan ng mga gamit. Dahil maliit lang talaga ang unit na iyon, kaya masasabing masikip kami. Saktong tulog lang at kaunting ikot lang sa loob ang magagawa. Para magkaroon ng kaunting privacy ay nagkurtina na lang kami sa bawat deck. Pero sa totoo lang, dinig talaga kapag isa sa couple ang may ginagawang milagro. Dahil maliban sa langit-ngit ng deck, maririnig rin ang tunog na nasisiyahan dahil magkalapit lang nga ang 2 deck at tahimik ang kwarto namin. Pero iniintindi na lang namin iyon kasi nga para makatipid na rin sa renta sa bahay. Magkasundo naman kaming lahat na magkakasama roon, lalo na kami ni Lynette na ate ni Mrs. Madalas kaming mag-chat tungkol sa buhay may asawa. Gusto na kasi niyang magkaanak. Pero ang problema ay mabisyo ang kanyang asawa. Malakas uminom at malakas rin manigarilyo. Kaya kahit maganda ang kitaan sa abroad, ay mabagal naman ang paglaki ng kanilang ipon. Makalipas ang mahigit 1 taon ay pareho na silang umuwi sa Pilipinas. Nabuntis na kasi noon si Lynette. Sa wakas, natupad na ang kanyang pangarap, kaya masaya siyang umuwi ng Pilipinas. Kaya ang naiwan roon ay kami na lang ni Mrs. at ng bunso nilang kapatid na si Angie. Itong si Angie noong mga panahong iyon ay kaka-break lang sa boyfriend, kaya medyo broken-hearted pa. Madalas umuwi ng lasing at kung minsan ay inihahatid na lang ng mga kaibigan para makauwi sa unit namin. Isang araw noon at araw iyon ng day off ko, 6:00 pa lang ng umaga ay umalis na ng bahay si Mrs. ko dahil may pasok siya at 7:00 pa ng gabi ang uwi. Kaya naman, naisipan ko bumawi ng tulog. Total day off ko naman. At kung sakaling magutom ako, ay marami namang ulam sa ref na maaaring ipainit. Pasado 8:00 lang siguro noon nang marinig kong bumukas ang pinto. Alam ko namang si Angie iyon dahil madalas ganong oras siya umuwi galing sa kanyang mga gala sa ibang kaibigan. Dahil sa bala ko nga noon na magpahinga buong maghapon, kaya hindi ako nagbukas ng ilaw. Narinig kong pumasok siya sa banyo at nagbukas ng shower. Malamang ay maliligo. Makalipas ang ilang minuto ay lumabas na siya
nakatapis lang ng tuwalya. Pagkalapit niya doon sa kabilang deck ay inalis ang tuwalya at dinampot ang kanyang panloob sa ibaba na nakahanda roon. Dahil sa naroon lang ako sa tapat, kaya kitang-kita ko ang lahat ng magagandang tanawin. Malamang ay hindi niya alam na naroon ako kasi hindi naman permanenteng araw ang day off ko. Nanuyo ang aking lalamunan sa panonood sa mga magagandang tanawin. Kahit malamig ang silid, ay bigla akong pinagpawisan at nakaramdam ng kakaibang pagkaalinsangan. May mga bagay na rin na nabuhay sa akin at mukhang naghahanap ng teritoryong mapapasukan. Noong makapagsuot ng pang-ibaba ay matagal siyang nagpunas ng buhok para matuyo. Mahaba rin kasi ang kanyang itim na buhok. Itong si Angie ay hindi naman katangkaran. Nasa 5'2" lang ang kanyang height. Maputi, may dimple, at talagang gifted sa bagay na makikita sa harapan. At ako ang buhay na saksi sa detalyeng iyon. Lalo at maliban sa nakita ko ng harap-harapan, kalaunan ay napasyalan ko rin talaga ng paulit-ulit ang mga magagandang tanawin na iyon. Akala ko ay diretso na siyang magsusuot ng damit pagkatapos magpunas ng buhok. Pero iba ang kanyang ginawa. Nilabas niya ang kanyang laptop, tapos noong mag-open ay may binuksan siyang folder. Doon na ako nagulat dahil lahat ng koleksyon na naroon ay mga kakaibang palabas. O mas tamang sabihin, hindi pang bata. Kumuha siya ng headset at nagsuot bago nagsimulang manood. At noong magsimula na ang aksyon sa kanyang pinapanood ay sumabay na rin siya. Inalis na rin ang nag-iisang sagabal na kanyang naisuot at sinimulang pasayahin ang sarili. Halos lumuwa ang mata ko sa aking nakikita, kaya naman sinabayan ko na rin siya. Hanggang sa marating niya ang dulong kanyang inaasam. Noong makatapos siya ay natapos na rin ako. Kaya naman nakahinga ako ng maluwag. Okay na sana ang lahat nang hindi sinasadyang masipa ko ang railings ng higaan. Agad siyang napalingon sa kinaroroonan ko, sabay sabing, "Kuya Trevor, nariyan ka pala?" Sabi ko naman, Oo. "So, nakita mo ang mga ginawa ko?" "Oo, lahat." Sagot ko pa dahil parang mali naman kung may itatanggi pa ako. Napansin kong namula bigla ang kanyang mga pisngi na mukhang hiyang-hiya. Sabi ko na lang, "Pasensya ka na kung sinabayan kita. Nadala ko sa nakita ko eh. Ganda mo kasi." "Huwag kang mag-aalala, walang makakaalam noong nakita ko. Alam ko naman na normal lang iyong nagawin, lalo sa'yo na wala kang boyfriend." Sabi niya naman, "Nag-enjoy ka ba sa nakita mo, kuya?" "Abay, oo naman. Tsaka bakit kasi hindi ka pa mag-boyfriend? Sigurado namang marami ang nanliligaw sa'yo ngayon." "Naku kuya, ayoko muna. Pahinga muna ako sa mga relasyon na yan. Nakakapagod makisama eh. Siguro magtsatsaga na lang muna ako na gawin mag-isa. O di kaya paminsan-minsan ay maghahanap ako ng pansamantalang kalaro sa apoy para walang commitment. Wala ring sakit sa ulo." "Ha? Ganun ba? Maaga kang malalaspag kapag ganun. Hindi ka naman noon dadahan-dahanin dahil wala naman iyong pagkikare sa'yo. Sayang ka. Ang ganda pa naman ng hugis ng kambal mo." "Talaga kuya? Nagagandaan ka sa hugis nitong mga kayamanan ko?" "Oo naman. Ang sarap siguro mamasal dyan." Sabi niya naman, "Gusto mong masubukan hawakan kuya?" "Oo sana kung okay lang.
Tsaka gaya ng sinabi ko kanina, wala namang makakaalam ng lahat ng nangyari ngayon. E di sige, halika rito. Wika niya, kaya naman nagkandara pa ako sa pagtayo. Agad ko na siyang dinaluhong at wala nang pag-aalinlangan. Alam kong sobrang uhaw siya sa bagay na iyon. Ako naman ay masasabing hindi man uhaw, pero kung ganoong bagong putahe ang makakaharap ay talagang susulitin ko ang pagkakataon hanggang sa huling patak. Nagtagal kami sa aming ginagawa ng halos 1 oras. Noong makatapos ay saglit kaming nagpahinga at nagkwentuhan, tapos inulit naming muli. Hanggang sa sumapit ang bago magtanghalian. Tumayo na siya upang magluto. Nagluto na nga siya noong ng sinigang na salmon. Habang nagluluto siya ay naroon lang ako. Nagkukwentuhan kami ng normal na parang walang kakaibang naganap. Matapos makakain ng tanghalian ay saglit lang kaming nagpahinga at muling ginawa ang bagay na iyon. Talagang halos sa maghapong iyon ay wala na kaming ibang ginawa kundi asikasuhin ang isa't isa. Tapos noong hapon na ay nagpaalam na siya na papasyal sa isang kaibigan. Noong makaalis siya ay naglinis naman ako ng buong unit namin. Kaya naabutan ni Mrs. na malinis ang unit at walang kahit kaunting mapaghihinalaan. Magmula noon ay madalas na namin iyong gawin sa tuwing may magandang pagkakataon. Kaya naman, mas lalong naging enjoy ang buhay ko kahit naroon ako sa abroad. Makalipas ang 1 taon ay nagkaroon ng boyfriend si Angie. Doon na naming inihinto ang ginagawa naming dalawa. At hindi naglaon ay umuwi siya ng Pilipinas kasabay ng boyfriend niya dahil magpapakasal na raw sila. Kaya kaming dalawa na lang ni Mrs. ang naiwan roon. Taong 2018 ay umuwi na rin kami ni Mrs. ng Pilipinas. At kahit nakikita pa kami ni Angie, ay hindi na namin pinag-uusapan ang tungkol sa mga nangyari sa abroad. Pero minsan, nagkakaroon kami ng kakaibang ngitian. Sa part ko ay naaalala ko yung mga ginawa namin. At sa tingin ko ay ganon din siya. Dahil maliban sa kakaibang ngiti, namumula rin ang kanyang pisngi at mapapayuko. Hanggang dito na lang po ang maibabahagi kong kwento, Miss Jane. Sana ay maikwento nyo ng maayos ang aking karanasan. More power po sa inyong channel and God bless. Ayun, my loves. Dito na po nagtatapos ang kwento ni Sir Trevor tungkol sa kaniyang naging karanasan kasama ang kaniyang dalagang hipag noong sila ay naroon pa sa abroad. Sana'y inyong nagustuhan ang kwentong ito. At bago matapos ang video ay sana mag-subscribe ka na rin muna para makasama pa kita sa iba pang mga kwentong i-upload ko rito. Mag-iwan ka na rin ng bakas o kaunting mensahe para sa akin para alam kong nakasama kita sa kwentong ito. Siya nga pala, my loves. Kung gusto mo ring ma-feature dito ang sarili mong kwento, PM mo lang ako sa ating official Facebook page na Miss Fujiko Stories. Makakausap mo ako roon at doon mo rin pwedeng isalaysay ng buo ang iyong kwento. Sisiguraduhin kong hindi mailalabas ang totoong pangalan ng mga kasama sa kwento, lalo na ang iyong totoong pagkakakilanlan. Safe ka sa akin, my loves, kahit ano pa ang iyong sabihing sikreto. Promise. Malinaw tayo ron, ha? Salamat, my loves. See you in the next story. Bye-bye and take care.